Good day sa inyo. Today we will be continuing our lesson about Microsoft Excel. Okay? The last time we have learned that Excel is a spreadsheet application where we can organize your data. No? Organize and analyze and interpret your data. No? Pero simple lang yung pinag-aralan natin last time. It's all about the parts and also the cell addressing. Dapat alam nyo kung saan nakalagay ang isang value. Ano? Through its cell address. Kasi this will be, the skill for cell addressing is very useful for this topic that we have now. Okay? It's all about Excel formula. So, gaya sabi ko kanina, we can analyze data using Microsoft Excel. So, paano natin magagawa mag-analyze o magproseso ng data na kailangan ninyo, no? Kailangan, meron tayong Excel formula. When we say Excel formula, these are expressions that operates on values. Pang-compute siya, no? Pang-compute ng inyong mga data. Lalo na kapag ang madalas ilagay sa Excel ay numerical data numbers. So, ano bang ginagawa sa numbers? Siyempre, kino-compute. So, para maproseso siya, makompute kung kailangan, you need an Excel formula and you need the help of an equal sign para ipakilala o para sabihin sa Excel na formula ang itatype nyo at hindi lang simpleng data. Always start with an equal sign. After na equal sign, ano naman yung mga susunod? Siyempre dapat, meron kang operators. When you say operators, these are the symbols you use for calculations. O very elementary naman to. Alam naman natin ang mga symbol na ginagamit sa mga operations, di ba? Example, addition, ang symbol is the plus sign. So, sa Excel, ganun din. Plus sign. Next, for subtraction, the dash, yan, yung line, horizontal line. For multiplication naman, ang ginagamit sa Excel ay asterisk. Okay? Hindi dito gumagana yung parentheses or yung tuldok or yung X para sa multiplication. Ang gumagana dito ay asterisk. For division, ang ginagamit ay slash. Okay? Slash. For percentage, syempre, ang percent symbol. At ito naman, for creating exponents, example, 5 squared. Di ba? 5 yun, number 5. Annotate natin. 5 squared, ano itsura ng 5 squared? Siyempre, ganyan, 5. Tapos, may 2 sa taas, no? Sa math, ganyan natin siya isulat. Pero sa Excel, we don't write that way. Ang gagawin mo, siyempre, yung number, or yung cell address, tapos, this symbol. Ano bang symbol ang tawag dyan? Ang tawag dyan ay caret. C-A-R-E-T. Caret. So, caret, and then, 2. Yan. Yan ang katumbas ng 5 squared sa Excel. Exponentiation symbol, ang gamit ay caret. Next natin. Next, meron pa ba tayo ibang symbols? Marami pa tayong symbols, no? Maraming klase nito. Sa mga susunod na pag-aaralan natin ngayon, malalaman nyo kung ano. Okay? Kasi mahaba itong lesson na to. Kaya nga, nilagay ko sa video para sa bahay nyo mapag-aralan. Kasi kulang ang isang oras para dito. Kasama sa performance task nyo ito eh. Okay? Next, parentheses. Okay? Ang gamit ng parentheses sa Excel ay for grouping only. You cannot use that for multiplication. Kasi sa math, di ba, nagagamit yan sa multiplication? Pero dito, pang-grupo lang siya. Pang-grupo. Para maibukod-bukod mo yung mga kinocompute. Especially, kung ang kinocompute ay more than one operation ang gagawin. Example, area of a triangle. Ano bang ginagawa sa area of a triangle? Base times height divided by 2. So, dalawang operation yon. May multiplication, tsaka division. So, para hindi malito si Excel, maging maayos ang computation niya, lagyan mo ng grouping symbol. Yung nauna, base times height, and then, bukod mo yung divided by 2. Okay? Yan. So, example tayo. Sabi na example. Add tayo. 3 plus 4. So, ang values ko nandito na, no? So, instead of 3 at 4 ang ilalagay ko, gusto ko ilagay natin cell address para ma-practice nyo yung pinag-aaralan natin last time na cell addressing. So, sa anong symbol daw magsisimula? You always start with an equal sign. Nasaan si 3? Siya ay nasa cell A1. Yan. Cell A1. Ano ang symbol for addition? Plus. A1 plus
Nasa ng 4? Nasa B1. So, enter. A1 plus B1 equals 7. Next, mag-subtract naman tayo. 5 minus 6. So, equal sign. Nasa ng 5? Nasa A2 minus 6. Nasa ng 6? Nasa B2. 5 minus 6 is of course negative 1 kasi maliit yung 5, binawasan mo ng 6. So, negative 1. Next, 7 times 8. Ano ang symbol for multiplication? Ang symbol for multiplication na ginagamit sa Excel ay asterisk. So, formula uli, always start with an equal sign. Pag walang equal yan, hindi niya alam yun, hindi gagana. So, equal sign. Nasa ng 7? Siya ay nasa A3. Yan. Asterisk. B. Nasa ng 8? Nasa B3. Enter. Ayun. 7 times 8 equals 56. Yan. X. Palitan ko itong 0, gawin natin 3. Yan. 9 divide by 3. Okay? Pero ang 3 na gusto ko, ito. Ito yung 3 na gusto kong gamitin, yung nasa B4. Okay? So, equal sign. Nasa na 9? Andun sa A4. A4. Tapos, anong symbol for division? Ang symbol for division ay slash. A4 slash. Tapos, ano ito? Ang 3 na ito ay nasa B4. So, ang sagot ay 3. 9 divided by 3 equals 3. Ngayon, pagtako itong 1, kasi hindi natin makikita yung ano eh. Yung kalalabas, ang gawin kong 10. Ayan. Gusto ko 10 squared. Okay? 10 squared. Paano? O, annotate tayo. Pag sinabing 10 squared, ang ibig sabihin nun ay 10 raised to 2. O, pero hindi natin nasasabi yung raised to 2. Sinasabi lang natin ay squared. Yan. Kapag naman 10 cube, ano nilagay natin? 10. Ano yung cube? 3. Yan. Ano naman kapag 4 na? 10 raised to the 4th power. Parang hindi ko alam kung ano yung kapalit na term, no? Pero pwede na yun. 10 raised to the 4th power. Ayan. And so on. The 5th to the 6th. Pero ang gusto ko sa gagawin natin na ito. 10 squared. Yan ha. 10 squared lang ang gawin natin. Paano gawin yon? Gagamit ka na exponentiation symbol. So, always start with an equal sign. Nasa ng 10? Nasa A5. Ayan. Nasa A5. Tapos, exponentiation symbol, caret. Ito, nasa number 6 sa keyboard. Shift 6. Ayun, ang caret. Tapos, nasa yung 2. Ang 2 ay nasa B5. B5. Ayan. Pansin nyo, lahat ng cell na nilalagay ko, na-highlight doon, no? Para makita mo kung tama ba yung address na nilagay mo. At saka may kulay siya. Yun yun, A5 ay blue. Ang highlight ng value sa A5, blue din. Para makita mo kung tama ba ito. So, nakikita natin ngayon, tama ang napili ko. Yung number 10, nasa A5, at yung number 2, nasa B5. Press enter. 10 squared is 100. Tamang sagot. Yan. Paano naman kung formula, no? Example, yung sinabi ko kanina. Example, area of a triangle, no? Triangle ay, ano nga, base times height. Oops. Base times height divide by 2. Ayan ang formula for area of a triangle. Ayan. Example, meron tayong base. Ang base natin, bigyan natin ng number. So, 32. Tapos, ang height natin, bigyan natin ng value. 20. So, ano ang area of a triangle? Triangle. Nakita nyo? Ititype ko yung area of a triangle, lagpas, no? So, ma'am, paano po yan? Yung mga nakapag PT1, alam na nila, no? Na pwede mo siya i-adjust dito sa column sa taas. Adjustment view. So, dito ko gustong lumabas yung sagot, tapos gusto ko may highlight. Ayan, may color. Ayan. So, sabi niya, base times height divide by 2. So, sundan lang natin.
Saan tayo magsisimula? Sa equal sign lagi. Tapos kung may parenthesis doon sa formula, kopyahin mo na yun. Tama na yun eh. So, kasi ano, binukod siya. Kabukod para tama ang magiging computation. Multiply muna, tapos isagot dito, yung magiging product dito, divide by 2. So, kopyahin natin yung parenthesis. Base. Nasaan ang value ng base? Ang value ng base ay hindi nasa A8. Ang laman ng A8 ay letters of base. Dito ka sa 32 kasi ang base ay 32. So, ang base ay nasa B32. Instead of type B32, B8. Pwede mo i-type na B8 or kung ayaw mag-type, i-click mo na lang. Ayun. BH. B8. Si Excel na mismo ang naglagay kasi kinlik mo doon. B8 tapos times. Ano ang symbol for multiplication? Asterisk. Okay? Hindi doon gagana yung X. Hindi. Okay? Asterisk. Tapos, ano ang value ng height? Ang value ng height ay 20, no? So, nasa ng 20? Nasa B9. B9. Yan. Close parenthesis, katulad doon nandun sa formula. Tapos, divide slash 2. Yan. Pwede pong number agad? Opo, pwede po. Kasi wala namang 2 dito eh. Constant yung ano eh. Constant yung number 2 doon, hindi yan nagbabago. So, yan. Ilagay natin yan 2. Okay? Enter. Ayun. 32 times 20 divided by 2 equals 320. So, ayan ha. That is how you use operators in Microsoft Excel. Okay? Pero minsan, ano, halimbawa, marami ka i-add, 1,000. Isa-isay mo pa yun. Kaya A1 to A1,000, A1 plus A2 plus A3 hanggang 1,000. May pampabilis dyan, no? So, wait lang. Burahin mo natin itong mga annotation natin. Yan. Anong papabilis po dyan, ma'am? Ang tawag sa pampabilis dyan ay Excel functions. Okay? When we say Excel functions, special operation siya that can speed up data processing. Mag-anak siya ni formula. Bakit? Kasi, para makagawa ka ng function, dapat magsisimula ka pa rin sa equal sign. Pero instead of operators lang, at saka yung mga cell addresses lang, gagamit ka ng keywords, special words na pwede mong gamitin. Example, magpa-plus ka nga A1 to A1000, no? Dami. Ang pambibilis doon ay yung Excel function na sum. Okay? Ang sum, sabihin mo lang yung uh, equals, itatype mo lang equals, tapos sum, and then open close parenthesis, ilagay mo doon yung range ng mga i-add mo. At bibigyan ka na niya ng sum. Ano ibig sabihin ng sum? Yung sagot sa addition. Okay? Example. Sabay tayo sa mga example natin dito sa taas. Ayan. Gusto ko, ayos dito Screen ka, para niya ito makita at hindi tayo malito. Gusto kong i-add lahat ng numbers dito na hindi ko siya iisa-isa na A1 plus B1 plus A2 plus B2. Anong pinakamabilis na paraan? Ha? Pinakamabilis na paraan ay equal sign, tapos ang pangalan ng function? Sum. Sum, open parenthesis, and then yung range. Ano ba ang range? Ano ba yung mga i-add natin? Mula A1 hanggang ayun, dulo, B5. Ayun, A1 to B5. Or, pwede mo na i-type na kusa, A1 to B5, and then, close parenthesis, enter. Ayun, di ba ang bilis? Hindi ko siya inisa-isa, katulad ng ganito, A1 plus B1 plus A2. Oh, bukas pa tayo matatapos niyan. With some function na pabilis ang trabaho natin. Okay? Ito pala, di ko nasabi kanina. Di ba sagot na yung lumalabas dito, no? Sagot na yung lumalabas sa cell kung saan tayo naglagay ng formula. Yung formula, yung actual na formula na tinype natin, dito natin makikita. Dito, oh. Yan, dito. Sa, tawag sa part na to, formula bar. Okay? So, dyan siya makikita. Ang makikita mo na sa cell address ay yung pinakasagot. So, that's the sum function. Paano naman kung katulad sa card ninyo, report card nyo, nag-average ang teachers? Ano ba ginagawa pa nag-average? Diba? You add all the values and divide it kung ilan yung values na yun. Example, ang subject nyo ay, hindi ko alam kung ilan subjects na ALSE. Kung halimbawa lang 7. So, kung 7 yung grade mo na yun, 90 plus 75 plus, kung 7 yun, i-add mo yun, tapos divide by 7. That is averaging. So, dalawa gagawin mo, mag-add, and then magdi-divide.
Ayaw ko na po mag-isa-isa ma'am ng add tapos magdi-divide pa. Ang pinakamabilis na paraan, you use the average function. Equal sign lang, and then type mo word na average, open close parenthesis yung range. Example. May example ba ako dito? Tayo Ay, wala. Wala pala. Tayo dito. Example. Quickly. Lagay tayo ng subjects nyo. Last year meron kayo MIL. Lagyan natin ng grade. Halimbawa, magaling kayo. Ang grade ng 95. Next, meron kayong UCSP, no? Understanding Culture, Society, and Politics. Halimbawa, ang grade nyo dyan ay 88. Yan. Tapos meron din kayo PR1. Kaya lang, hindi kayo gaano nag-aaral maigi sa... hindi. Na lang yan. Sorry. Medyo nahirapan kayo sa PR1. Yan, about 77. Ayan. So, example, tatlo. I-average natin sila. Average. So, kunin ko ang average yung 95, 88, and 77. Saan magsisimula? Equal sign. And then, just write average. Average. Pwede pa small letters? Pwede. Mas tama spelling. Open parenthesis. Ano ang range natin? Ito. A1 to B1 to B3. Close parenthesis. And then enter. Ayun ang iyong average. 87. Wala ba sa decimal yan? Ay, wala. Sakto. 87. So, that is how you use the average function. Pag may decimal, lalabas din yan dyan. Okay? Next. Oh, sorry. Ito tayo. Yan. Mean. Pag mean naman, mean function, ibibigay sa iyo yung minimum value or pinaka-mababang value na nandun sa mga numbers mo. Example. Kita dito. Gusto ko ipakita kung ano ang lowest grade. Lowest grade. Doon sa tatlo na yun. Lowest grade. Ano daw ang function equals mean for minimum. Tapos yung range. Anong range natin dito? B1 to B3. Then press enter. Ayun, 77. Ang kabaliktaran niya ay max. Okay? Ito naman max, ipapakita niya highest value or yung maximum value. So, lagyan natin highest grade. So, equal sign, max, open parenthesis, tapos yung range mo ulit. Saan ba manggagaling? Saan ba hahanapin pala? Dito sa B1 to B3. Close. Ayun, 95. 95 ba ang highest? So, marami pa to ha. Ayan. Next, meron din tayo tinatawag na if. Ang if naman, magbibigay din siya ng resulta base sa kondisyon na ibinigay mo. Okay? Ang format niya medyo mahaba. If, open parenthesis, condition. Ano yung condition? Tapos kung yung value mo na ibinigay ay totoo or true sa condition, ano yung sasabihin? O ano mangyayari? Kapag naman false, ano din yung mangyayari? Okay? Example, para maintindihan nyo. Example, gusto ko may remarks. Remarks. Ang remarks, honors, pag ang grade ay 90 pataas. Tapos, mababa sa 90, syempre, non-honors. O, remarks yun, ha? Paano yun? Ito pa pala. Bago nyo magamit ang if, dapat, alam mo yung comparison operator. So, kanina, arithmetic operators, pinag-aralan natin. Plus, minus, divide, etc. Ngayon, comparison operators. Operators na nagko-compare. Ano ba to? Simple lang dito, pinag-aralan ito mula elementary. Example niyan ay yung equal. So, equal sign, that is for equal, greater than, less than. Ito, kapag greater than or equal to, suot nyo lang yung greater than symbol, tapos equal. Tapos less than or equal to, at not equal. Ayan. So, yan yung symbols na for comparison. Pag not equal, dalawang angle bracket. Pwedeng baliktad yan. Pwede yan ganun. Wacky. Pwedeng baliktad. Ayan. Less than or equal to, greater than or equal to, less than, greater than, at equal. So, dito tayo. Simulan na natin. If function. So, saan naman sisimula? Equal sign, tapos if. Followed by the condition. Anong condition natin? Ang honors, paano masasabing ang isang tao ay honors?
greater than, 90 pataas. Sabihin kasama si 90. Saan ba natin kukunin yung grade? Diba dito sa average? Nasa na average? Nasa B4. O, paano mo sasabihin sa computer na 90 pataas? Eh di greater than or equal to 90. Yan. Hindi pwedeng greater to, hindi pwedeng greater than 90 lang. Kasi pag greater than 90, hindi kasama si 90. Para kasama si 90, lagyan mo na equal. Yan. Kapag si average na nakalagay sa B4 ay greater than or equal to 90, ang kasunod, quit or comma. Comma. Yan. Ano ang magiging value pag true? Ang sasabihin natin ay honors. Ang honors, di ba letters yun? H-O-N-O-R-S. Yan. So, dahil letters yun, dapat enclose siya with double quotation marks. Okay? Double quote, honors. Yan. Kapag naman false, ibig sabihin hindi siya 90 pataas, edi non-quit, quit yun quit, tapos non-honors. Non-honors. Close parenthesis, and then enter. Oh, ano mali ko? Ayun. Ang mali ko, yung non-honors, kulang. Dapat meron siyang close quotation marks. Ayun. Close quotation marks. Ayun. Okay, press enter. Yun. Pagkakit natin. Ayan, non-honors, no? Kasi 87 lang eh. Gawin ko itong 90. 90. Ayun, honors. No? So, yan. That is how if function works. Ayan, tingin kayo sa formula bar. Ayan, no? If, magsisimula ka sa if, then ito yung condition mo. Kung yung before ay greater than or equal to 90, kapag totoo na greater than or equal to 90, honors. Ang kasunod doon yung false. Kapag hindi totoo, non-honors. Ayan, ha? Okay? Tapos, don't forget the comma o yung quit sa Tagalog. Ayan, ha? Enter. Ayan. Next function. After if, mayroon pa tayong tinatawag na, ayan, concatenate. Medyo technical yung pangalan niya, concatenate. Pero, simple lang ang ibig sabihin niyan. It combines cells. It combines value ng mga cells. Example, type tayo. Type ako ng lyrics ng kanta. All will, sorry, sorry. Lagyan ko space. All will be alright in time. Good. All will be alright in time. Hiwa-hiwalay siya, no? Kasi nasa A1, A2, A3, at A4. Gusto ko, pagsama-samahin natin. Ang gagamitin, concatenate. Okay? Paano siya gamitin? Equal sign, and then the word concatenate, open parenthesis, tapos isa-isahin mo bawat cell. Hindi siya pwedeng range, hindi gagana. Isa-isa siya, separated by comma. Kung ilan man yan. Cell 1, cell 2, cell 3, and onwards. Example, equal sign, pag sumasamahin natin siya, concatenate. Concatenate, open parenthesis. Ano ang una? A1, and then comma, A2, comma, A3, comma, and A4, close parenthesis, kasi dulo na. Pag dulo na, close parenthesis. Press enter, ayun, di ba? Pinagsama-sama yun na. Yung magkakahiwalay na pagsama-sama ni concatenate. Okay? That is how concatenation works. Kapag ayaw mo mag-concatenate, may isang operator na pwedeng gamitin. Ayan. Ito symbol na to. Ang basa natin dyan ay and, no? Pero, ang tunay na pangalan ng symbol na yan ay ampersand. Gawin uli natin dito. Ayaw mo po ng concatenate. Masyadong mahaba. Pwede, gumamit ka ng ampersand. Equal sign. Tapos, ano ang unang cell? A1. Ampersand. A2. Ampersand, A3, ampersand, A4. Ayan. Yan lang. Tapos press enter. Ganun din yung effect. Pagsasama-samahin niya din. So, either of the two, kung gusto mo concatenate function, o kung gusto mo ampersand symbol lang, pwede yan. Dalawa. Parang gagawin niya yan. Nagko-concatenate o nagko-combine siya. Next.
square root. To get the square root of a number, type mo lang SQRT and then the cell. Cell lang, hindi range, no? Pa isa-isa lang to. Dito pwede maramihan. Example. Um, example. 144. Ay, dito na sa may dito. 144. Ano ang square root ng 144? Paano natin makuha na mabilisan? Equal sign, tapos SQRT. Open parenthesis. Tapos, ano, nasang cell ang 144? Nasa A10. Tapos parenthesis, enter. Ayun. The square root of 144 is 12. Ayan. Kasi 12 times 12 was 140. Square root. Next. Is add function. So, para saan tong is add? Sasabihin niya kung true kung ang number ay odd. Ano ba yung ano ba yung mga numero na considered odd numbers? Di ba yan yung mga hindi na di-divide sa 2? Or kung ma-divide man, may butal, may decimal. Example, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. O, di ba? 13 divide by 2, di ba? Sagot 6.5, hindi sakto. So, pag ganon, yun ay odd numbers. Magre-result siya ng true kapag ang number ay odd. Tapos false naman kung hindi. Ano ba kapaligtaran ng odd? Even. So pag even numbers, false ay papakita niya. Example, 4. Ang 4 by odd, so type mo lang is odd. Hindi is, so ang basa dyan na is odd. Tapos nasa ng 4, nasa B1. Close parenthesis, enter. Ayan, false, no? Kasi even number yan eh. Okay? Itong 1, try natin is odd. Nasa ng 1, nasa B2. B2. Enter. True. Kasi ang 1 ay, pag dinivide mo ang 1, hindi naman sakto. Ang sagot ay 0.5, may decimal. So, it is an odd number. Kaya naging true. Ang kamag-anak ni is odd ay si is even. O, yun ang basa niya na is even. Hindi ay 7, hindi is 7. Is even. Pabaliktaran siya. Magiging true kung even ang number. Example, 8. 8 is an even number. Kaya pag ilagay mo is even, ang sagot niyan ay, siyempre, true. Yun. True kasi even number ang 8. Okay, so, next tayo. Meron din tayo tinatawag na is text. Ito naman, magiging true kapag ang laman ng cell ay text. Paano ba masasabi na ang laman ng cell ay text? Text is a combination, yan, combination of letters, numbers, combination na may kahalong number. Pag number lang, number yun, hindi yung considered text. Pero kapag may kahalong letter, symbols, yan, symbols and spaces, yan ay text. No? Example, 12 CBF as. May number siya nakasama, no? May letters kasama, may spaces, may symbol. Is text ba siya? Is text. Nasa ng 12 CBF as, nasa D1. D1. Tapos parenthesis, enter. O true. Totoo, no? True. Kasi, may kahalo siyang may letters, may numbers, may symbols. Ayun, symbol ay yung minus, ay dash. Saka spaces, may space dito. Paano kung yung 6? Equal sign is text. Nasa na 6? Nasa A2. Ano kang sagot? True or false? Siyempre, false. Kasi 6 number lang yan eh. Kapag ang number, hinaluan mo ng letters at spaces, text na yun. Kaya, magiging true siya kapag is text ang gamit mong function. Okay? Next tayo. Yan ay is text. Punta naman tayo sa, yan, ito naman is number. Magiging true kung ang number, kung ang laman ng cell ay number. Okay, example, dito sa 12 CBF als natin i-try. Is number. Yan. D1 yun. Ano ang sagot? Ang sagot ay false. Kasi may kasamang letter. O, try natin dito sa 1. Is number. Nasa ng 1? Ang 1 ay nasa B2. B2. Tapos parenthesis, enter. True. Kasi ang number 1, number talaga. Wala siyang halo kahit ano. So, yun ang is number. Magiging true kapag number ang laman ng cell. Kapag hindi, ano sabi niya? False. Next, len. Ang len function ay
Ah, sinasabi niya kung ilan characters ang nasa range. Okay? Ilang pirasong character. Pag sinabing character, letter yun. Bawat isa doon bibilangin niya. Letter, spaces, number, symbols, bibilangin. Example, ito. Yung 12 CVF ALS, ilang characters ba ang laman niya? So, paano magbilang ng characters? Gamit ang function, equal sign, tapos length. Saan kaya galing word na length? Sa word na length. Haba. Okay? Tinitingnan niya kasi haba. O, ano daw na text ang lalagay natin? Ito yung text sa D1. Ano kaya ang sagot? Sa palagay niyo? Ha? Nakabibilahin ko. O, may nagsagot ba sa inyo ng 10? May nagsagot pa sa inyo ng 9. So, ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay 10. Bakit po 10? Kasi kasama space sa binibilang mo. Okay? Bilangin natin, oh. 1, 2, tapos yung space 3, 4, 5, 6, tapos yung dash 8, 9, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung dash ay 7, ang alsa ay 8, 9, 10. Kaya 10 characters. Okay? Next function. Meron tinatawag na count function. Ito namang count function, nagbibilang siya ng cells. Hindi yung laman ha. Ang binibilang niya ay yung cells kung ilan yung mga box. Okay? Ilang cells ang may lamang number. Okay? Pag walang lamang number, hindi niya binibilang yun. Example. Sign. Gusto ko bilangin kung ilang cells ang may lamang number mula dito, A1 hanggang doon. Hanggang dito sa D5. Okay? So, ano daw ang function name? Count. Count, open parenthesis. Tapos yung range na bibilangin ko, ito mula A1 hanggang D5. Ayan, kahit walang laman. Oh. Sabi dito, nagbibilang lang siya ng may number. So, ano ka, ilan kaya sagot? Sagot ay 10. Bakit 10? Ilang cells lang ba ang may laman dito? So, na may number. Ilang cells lang may laman number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Yung iba naman, blanco na. Tapos ito naman ay text. So, hindi niya bibilangin yan. Ang count function, binibilang niya lang yung may lamang number. Okay? Next. Ito. Counta or count A. Ang binibilang naman ito, lahat ng cells na hindi empty. Ibig sabihin, yung may laman, kahit ano man ang laman yan, bibilangin niya. Pag walang laman, hindi niya bibilangin. Let's try. Itong count, lagyan na natin ng A. Yan, same address pa rin. A, tapos, A, tignan kayo dito. Dito kayo tumingin sa formula bar. Kasi diyan ko na inedit. Yung count natin kanina, dinagdagan ko lang ng letter A, kaya naging counta. Tapos, ganun range pa rin, A1 to D5. Ano kaya ang sagot? Ang sagot ay 11. Bakit po 11? Kasi ang count A, or count A, nagbibilang ng cells na hindi empty. Ibig sabihin, nagbibilang ng may laman. Ilan ba ang may laman? 1, 2, 3, tapos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yung mga blanco, hindi niya binibilang yan. Okay? Next. Count blank. Ang count blank, ang binibilang naman yung blanco. So, yung counta natin, gawin natin, count blank. Yan. Count blank, yung pa din A1 to D5 pa rin. Press enter. Sagot ay 9. Bakit po 9? Kasi binilang niya lang ay yung blanco. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Count blank. Next. Kung sa count blank, meron tayong tinatawag na today. Ito, ang today, binibigyan ka lang yan ng current date kung anong date ngayong araw na to. So, anong araw bang ito? Anong araw ba ngayon? Ngayong araw na to na ginagawa ko to. Itong video na to. So, equal sign, today, open close parenthesis, and then, enter. Ang date ay September 18. Ngayong araw na to, September 18, 2025. Ang kamag-anak ni today ay si now. Si now naman, hindi lang date, may kasamang oras. So, anong oras na ba? Habang nire-record ko to. Equals now. Open close parenthesis. Walang laman na parenthesis sa loob, no? Open close parenthesis. Let's press enter. Ayun.
September 18, 4:09. So, grabe, 12 hours na ako nagtatrabaho, halos. No? Halos, or 11 hours, kasi 5:30 ako pumasok, 5:30 a.m. Ngayon, 4 o'clock, hindi pa ako tapos mag-record sa dami ng ginawa kanina. So, sana, pinagtutuunan nyo ng pansin itong ano ko, ha? Mga itinuturo ko kasi I am spending time for this. Ayan, alas 4 na, hindi pa ako tapos. Dapat, ano na ako, dapat rest na ako ng 12:45. Pero ito, nagre-record pa din ako. Next, trim. Ang trim naman, di ba sa mga lalaki, nagpapagupit kayo, no? Pag nagpa-trim ka, baka kakalbuhin ka. Hindi, iba yung pakalbo, iba yung pa-trim. Pag sinabing trim, gugupitan ka, pero may tira. Ganun din sa Excel, no? May tinatawag na trim. Ang trim naman, tatanggalin niya yung multiple spaces. Kung marami kang space na nilagay, tatanggalin niya yun, titirahan ka lang niya ng single. Titirahan ka lang niya ng isa. Okay? Example, ito, yung balik tayo sa 12 CBF3 natin. Ayan, 12 CBF-Als. Yan. Di ba, isang space lang yan. Nagdala ko na madami. Yan, malayo. Yan. Di ba, ang haba? I-trim natin. I-trim natin. Equal sign, trim. Trim, open parenthesis. Saan yung cell na yan? Nasa D1. D1. Close parenthesis, enter. O, di ba? Tinanggal niya. Hindi niya pinansin yung iba. Tinirahan ka lang niya ng isa. So, that is trim. Tatanggalin niya yung ibang space. Titirahan ka lang niya ng isa. Next. Yan. Pi. O, saan ba ito ginagamit yung pi? O, this is being used for circle computations, no? Kapag magka-compute kayo ng area of a circle. Ano pa ba? Masama rin yata siya sa perimeter ng circle, no? Basta may circle. Volume of a sphere. Ang sphere pa, bilog, di ba? Dahil bilog siya, may pi doon. Basta magko-compute ka ng anything na circle, may bilog. Cylinder. Ang cylinder, may bilog. Pahaba siya, no? Pero, parang lata. Ano ba, may example ba ako dito ng cylinder? Di ba, ang lata, pahaba siya. O kaya lata ng sardinas natin sa Pilipinas. Pahaba, pero yung dalawang dulo ng bilog, cylinder yun. Dahil bilog yun, pag kinumpit ang volume ng cylinder, may pi din. Basta may bilog or circle. When you compute, you need the value of pi. Ano bang value ng pi? 3.14. Okay? Nung college ako, naging 3.1416. Kasi mahaba yun eh. Mahaba ang value ng pi. Sa Excel kaya, gano'ng kahaba? Equal sign, pi, pwede rin small, pi, pi lang hindi ako nagmumura. Pi, tapos open close parenthesis, enter. Ayan, yan ang value ng pi niya. Mahaba pa yan eh. Lakihan natin yung color. Ayan, marami pa siyang ibibigay. Ayan. So that is the value of pi in Excel. Next, meron pa bang kasunod? Last na ba to? O madami pa? Pagod na ako 57. 7. Up. 6. Duplicate lang pala. Next. Count if. Ito nahuli. Tagabilan din. Kanina, di ba may count, count count blank, count if. Ang count if naman, nagbibilang siya base sa condition na binigay mo. Okay, so ang format niya, equal sign, count if, tapos yung range ng cells kung saan niya hanapin, tapos yung condition mo. Example, dito, bilangin natin yung mga cells na kung ilan ang male dito sa listahan na to kasi gender tong column na to eh. Yan. Bilangin natin kung ilan yung male dyan. Paano? Equal sign, count if. Asa na range? Ito. Yan yung D2 to D3 to D12. Yan. Yan ang ating range. Ano naman criteria natin? Sabi ko male. Dahil ang male ay may letters. Apostrophe, tapos male. Male. Close parenthesis. Close, close quotation mark, close parenthesis, enter. Ayun, nabilang niya. Ang male daw ay 5. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Diba? Binilang niya ayon sa kondisyon natin. Ang kondisyon natin ay male. O gawin natin female. Female. Enter. 5 din. Tingnan natin kung 5 nga.
1, 2, 3, 4, 5. So, nabibilang niya. Ha? Next. Meron pa ba? Ayan, hanggang dyan na lang. Kasi yung iba ay separate lesson na. So, medyo mahaba tong lesson na to. Sana nakinig kayo maigi kasi on our next meeting, yung ginawa niyo sa PT1, yung costing for spam musubi, lalagyan niyo ng formula. I will give you the lalagyan ng Excel formula. I will give you the mathematical formula. Tapos yung mathematical formula na yun, i-type niyo sa Excel. Dapat makuha niyo ang tamang sagot. So, yun lang. Maraming salamat for listening. At sana kayo nag-take down notes para alam niyo ang gagawin ninyo sa performance task number 2. Maraming salamat.